Ayan. Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. Again, this is Joey RJ Olimba, your sales executive dito sa Mitsubishi Motors, Big Abad Santos, Manila branch. May ipepresent ako sa inyong video, comparison video natin to para sa ating 2026 Expander Cross na green bronze metallic. Bibigay ko rin sa inyo yung comparison video natin para sa Montero GLS automatic transmission at pati na rin sa ating 2026 Mitsubishi Destinator 1.5 GLS Turbo CVT. Ibibigay ko sa inyo yung specification ng tatlong units natin. Papakita ko sa inyo kung alin ang mas matipid, maganda gamitin pang long drive, at saka fuel efficient. Pero bago natin simulan yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi promos and other Mitsubishi units na ipepresent ko. Mga kapalaboy, bago natin simulan yung video na to regarding sa tatlong 7-seater natin na MPV at SUV, bibigyan ko lang kayo ng konting trivia para sa unit na to. Kaya yung tatlong unit na to, yung ibibigyan ko ng comparison video dahil ito po yung mabentang unit natin dito sa Mitsubishi. Ngayon guys, ipapakita ko lang muna sa inyo yung susi ng unit natin. Isang susi lang yung ipapakita ko ngayon. Yung unit natin ng Montero, Destinator, saka Expander Cross, pare-pareha sila ng key fob po. Ganito po yung key fob ng tatlong units natin. Meron siyang lock button and unlock button. Para ito sa Expander Cross, Montero GLS at saka Destinator GLS. May lock and unlock button po siya. Ayan. Ngayon, umpisa na natin sa ating Expander Cross. Expander Cross natin, engine niya 1.5 liter na may VEC gasoline engine. Ito po siya. And yung kanyang horsepower naman, nasa 103 horsepower at 6,000 RPM. Yung torque naman niya, 141 Newton meter at 4,000 RPM. Napakalakas pa rin ng makina natin. Panghatak or panghilaan. Transmission, 4-speed automatic transmission itong Expander Cross. Seating capacity niya, 7-seater. Drive type naman, or yung gulong na kumakamot, ano siya, front wheel drive. Harapan yung kumakamot dyan. Ground clearance neto, 225 mm naman po. Mga kapalaboy, sa lighting system ng ating Expander Cross, harapan niya, equip ito ng LED daytime running light. LED yung kanyang headlamps naman, ito. Naka-projector type yan ha. Akala mo mahina yung buga niyan, pero malakas po at malayo yung kanyang kayang ibuga. Saka hindi po sabog ito, compare po sa mga kalaban nating mga MPV po. Sa ibaba naman, meron siyang LED na fog light. Radiator grill natin, ito siya, gloss black finish, at dito nakamount yung kanyang front camera. Ito yung itsura niya. Sa gilid naman natin ng ating Expander Cross. Expander Cross natin, meron siyang yung body cladding. Ayan, meron siyang fender flare na manipis. Ayan, may door cladding po siya dyan. Iwas gas-gas at iwas putik sa mga pintuan. Naka 17-inch two-tone na alloy rims po ito, yung ating Expander Cross.
Brake niya sa harapan, naka-ventilated disc brakes. At sa likuran naman niya, naka-drum brake naman po. Door handles natin, body color. Side mirror cover. Yung bubong, roof rail, shark's fin antenna, kulay black. Ayan. Windshield natin, naka-laminated yan na windshield. Advantage natin kapag naka-laminated yung kanyang windshield, nakakapag-reduce po ng noise yan. Lalo na kapag umuulan, yung patak ng malalaking ulan, hindi yung masyadong malakas or maingay kapag nasa loob ka ng sasakyan. Kinaganda pa kapag Expander Cross or Expander GLS, ito, may salamin siya dito. Or maluwag or malaki yung kanyang point of view sa gilid. Sobrang liit lang nung blind spot na ito. Itong A-pillar lang na ito, yung kanyang blind spot. Papasukin natin yung loob. Sa loob naman niya, ito, ipapakita ko lang. Naka-leather na po yan, yung sidings. At naka-carbon trims naman po siya na matte finish. Nandito naman yung control para sa kanyang window switches at meron siyang central door lock. Sa dashboard naman natin, sa left side ng dashboard, nandito nakalocate yung kanyang control para sa side mirrors. At meron din tayong switch dito kung gusto natin i-off, yung active stability traction control. Sa kanyang lightning switch naman, combination na yan ng headlight at fog lamp switch. Steering wheel, naka 3-spoke po yan na leather wrap na steering wheel at merong control para sa kanyang audio steering remote. At itong button naman na to, controls para sa kanyang multi-information display. LCD na yung multi-information display ng ating Expander Cross na top of the line. Kabilang side naman, nandyan yung control para sa ating cruise control button at meron din siyang controls or buttons para naman sa hands-free and voice command. Switch naman natin para sa kanyang wiper. Ito, nandito. Ito yung wiper para sa likod. And ito naman yung switch para sa harapan. Transmission ng ating Expander Cross. 4-speed automatic transmission yan with overdrive button. Push button engine start, nakalocate po sa right side ng kanyang steering wheel. Buttons naman or yung controls para sa ating aircon, ito po siya. Piano type. And may toggle switch para sa fan speed and temperature setting. Hazard button or hazard light switch, ito naman. Equip ito ng 8-inch na LCD touchscreen monitor with wireless Android Auto or Apple CarPlay. Ayan. Pwede tayo mag-charge ng phone dito at pwede natin i-connect via USB or Type-C yung ating mobile devices para magamit natin sa Apple CarPlay, Android Auto o di kaya sa WebLink. At meron din siyang 12 volts power outlet dito. Kung gusto nyo mag-connect ng dashcam or mga portable devices nyo na ginagamitan na ng 12 volts. Glove box natin, kasya dito yung A4 size na papel. Napakalaki, napakaluwag at madami kayo pwedeng ikarga. Ito naman, meron tayong mga lagayan dito ng gamit. Ito, pwede nyo ilagay yung phone nyo dito kung nagja-charge kayo or hindi nyo naman masyadong ginagamit para at least hindi gumagalaw-galaw or malaglag yung phone habang nagda-drive kayo. Yan. Meron din siyang maliit na bulsa dito, magkabilang side. Pwede kayong maglagay ng mga barya or pwede rin nyo ilagay yung mga susi ng sasakyan nyo dyan. Mga susi ng bahay. Dito naman, bago ko makalimutan, ito, lagayan po yan ng RFID nyo. Pwede nyo ilagay yung dalawang RFID dyan, mapa auto sweep or
easy trip. Dito naman, armrest console. Kasya dito yung apat na 350 to 500 ml na bottled drinks po. Ceiling natin, papakita ko. Kulay gray yung kanyang ceiling. At meron siya ditong bulb type na dome light. Ayan. May ano tayo dito? Blower para sa ating aircon sa likod. Papakita ko lang sa inyo yung second row ng ating expander cross. Ayan. Expander cross natin kapag naka full flat yung kanyang second row and third row. Ito siya. Blower natin sa expander cross or yung aircon niya sa likod. Ayan po. Apat po yung vent niyan. Naka front facing. Papunta dito sa likod. Malakas po yung blower niyan. Abot yan hanggang sa likod. Kaya for sure, hindi mainita yung passenger nyo kahit nasa third row pa siya nakaupo. Seat material ng ating expander cross. Naka leather seat po yan with heat guard. Yan. Combination ng black and burgundy color po yung ating seat material ng ating expander cross. Punta natin yung third row. Silipin natin yung pinakalikuran niya. Mga kapalaboy, ito yung likod ng ating expander cross. Ito siya. May integrated spoiler yan. Hindi mo na kailangan bilan ng spoiler. Ito pa lang, pag tinignan mo sa gilid, parang na siyang may ducktail po. Parang sa mga pato, yung likuran ng mga pato, ganyan po. Ayan yung kanyang shark fin antenna, kulay black, aerodynamic design. Tapos, ito, combination ng LED at bulb, yung kanyang tail lamps. Dahil yung naka-bulb yan, yung kanyang turn signal light. Reverse camera natin, ito siya. Kapag binuksan ko yung third row, ito, yung tailgate niya. Kahit 410, abot na abot po niya yung tailgate. Dito lang hawak yung magsasara po. Ito yung third row natin. Kapag naka full flat po, at ito yung itsura niya. Napakaluwag, marami kayong pwede ikarga dyan. May mga additional storage pa siya para sa mga sapatos natin, tools. Dito po yung lagayan. Basic tools natin, yung mga jack. Nandito po nakalagay. Ayan yung jack. Spare tire. Guys, spare tire ng ating expander cross, kung ano yung nakasalpak dito, yan din po yung kanyang spare tire. Okay. So ngayon, magbibigay pa ako ng ibang details regarding sa ating expander cross. Guys, expander cross natin, yung kanyang fuel tank capacity, 45 liters. Yung kanyang haba naman, 4,595 mm. Yung kanyang lapad, kapag nakabuka yung side mirror, 1,790 mm naman. Yung kanyang taas, kasama na po yung kanyang roof rail, 1,750 mm. Ayan. So kung hanap mo pinakamurang MPV or 7-seater na sasakyan sa Mitsubishi, ang may re-recommend ko sa inyo itong expander cross. Dahil yung unit price niya 1,378,000 and naka zero down payment tayo dito sa expander cross. At siya yung may pinakamataas sa ground clearance dahil 225 mm yung kanyang ground clearance, yung sa ilalim. And then, kung ideal for city driving naman, ang mare-recommend ko rin sa inyo, itong
expander cross. Pinakamatipid din sa gasolina to dahil kaya niyang umabot hanggang 20 kilometers per liter. Actual driving, kailangan naka-cruising speed kayo niyan at saka hindi nagbabago yung momentum ng takbo nyo. At saka guys, ito pa. Madalas na gumagamit ng expander cross yung mga yung mga gustong makatipid din sa maintenance. Dahil etong unit natin, natural aspire yung kanyang engine. Wala siyang turbo. Unlike po sa dalawang 7-seater na sasakyan pa na i-feature ko sa inyo, naka-turbo po yung dalawang unit. Pero magkaiba ho ng turbo yung dalawang unit na yan. Mamaya ipapaliwanag ko. So ngayon, ang isusunod natin, 2026 na Mitsubishi Destinator GLS Turbo na CVT transmission. Bibigyan ko lang kayo ng konting specs regarding sa unit na to. Unit natin ng Destinator GLS CVT, 1.5 liter yan na water intercooled na turbo engine. 161 horsepower siya. And yung kanyang torque naman, umaabot hanggang 250 Newton meter. Transmission, naka-continuous variable transmission po siya or CVT. Seating capacity, 7-seater din po siya. Ground clearance, 214 mm. At equip ito ng 18-inch na two-tone alloy rims. Fuel tank capacity, 45 liters po. Yung length, 4,680 mm. Mas mahaba siya ng konti kay Pander Cross. Yung kanyang width naman, 1,840. Yung height, kasama na yung shark's fin antenna. Yan kasi yung pinakamataas na parte ng unit natin ng Destinator. 1,780 mm naman. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung harapan ng unit natin. Destinator GLS CVT, equipped yan ng LED DRL. At meron din siyang LED na headlights. Ito. Cree LED po yung kanyang technology. Malakas din po yung ilaw ng ating Destinator. Fog lamps naman natin, LED na rin. Radiator grille, ito. Napakaganda. Halos parehas nung radiator ni Triton. Sa baba naman, sa GLS natin na Destinator, ito po yung kanyang radiator grille. Pa-vertical po yung kanyang design. And equip yan ng front camera. At meron din siyang front sensors. 4 po yung front sensor ng ating GLS. Meron siya dito, 1, 2. Kabilang side naman, 3 at 4. Braking system, all wheels natin sa Destinator, naka-disc brakes po siya. Sa gilid, meron siyang flarings at meron siyang door claddings po. Ito. Napakaganda. Ngayon, papasukin natin yung unit ng ating Destinator. So guys, ito, papakita ko muna. Ngayon, bago natin pasukin, body color yung kanyang side mirror cover, door handles, body color po. And yung naka-black lang na trim sa kanya, ito. Yung sa A-pillar. Pasukin natin. Ayan.
Naka-leather po yung kanyang sidings, pero yung kanyang upuan naka-fabric seats naman po. Water repelled po yan, saka yung dumi, pagtag mo lang ng konti, hindi nakakapit yan sa loob or hindi na didikit dyan sa seat material natin. Window switches, ito po yung window switch natin. Side mirror control or yung switch, ito naman. Central door lock, ito. And then, control natin dito sa ano po, sa left side ng dashboard, wala po. Bakante po lahat yan. Yung mga ano natin dyan. Pero guys, eto, mapapansin nyo, kung medyo naiinitan po yung bandang binti nyo, buksan mo lang yung vent na yan para yung hangin lumabas dito para malamigan po yung inyong mga binte or singit. Bagay na bagay yun sa mga pawisin po. And then ito, naka 3-spoke din siya na leather wrap steering wheel. May audio steering remote. Multi-information display button. Nandito naman, nakalocate. Kabilang side, cruise control button. At meron din siyang camera button dito. Sa Expander Cross, wala siyang camera button dito dahil yung camera button niya nakalagay sa soft touch ng ating touchscreen monitor. Pasukin ko lang yung unit. Destinator natin, combination ng headlight and fog lamp switch nandito sa gilid. Sa kabilang side naman, yung kanyang wiper switch po. Napakalaki nung kanyang touchscreen monitor. Papakita ko lang kung ano yung display. Ito po siya. Napakaganda. Welcoming screen pa lang yan, oh. Ang ganda na. Salamat po, Tita Nene. At sabi naman ni Shoutout kay Ma'am Christy for me. Ito po yung natin, yung user interface or yung graphic user interface ng ating Destinator GLS. Tapos papakita ko lang sa inyo yung monitor o yung camera 360 view. Ito siya. Napaka-colorful, napakaliwanag. Ito front camera. Front camera pa rin. Ito yung side na pinapakita and yung buong paligid ng sasakyan. Saka babalik na sa default setting. And then ayan, meron tayo dito mga information display ng unit natin, kung naka-tilt, compass, location or yung coordinates ng ating unit nandyan. Okay. So ngayon, ang isusunod naman natin, aircon controls, dual zone auto climate control yan with max cool function. Saka meron siyang dry mode. Kaya ito magagamit nyo yung aircon nito lalo na pag tag-ulan. And guys, CVT transmission siya with drive sport mode po. At meron din siyang drive mode button dito, yung magagamit nyo yung mga drive mode button, yung tarmac, mud, wet, tapos yung maraming setting yan guys. Ayan. Equip na rin yung ating Destinator, Expander Cross, pati na rin si Montero ng electronic parking brake with brake auto hold function. Ayan. Meron din dalawang USB port dito, Type-C and Type-A po. By the way, Expander Cross and Destinator natin, wireless po yung pag-connect ng ating Android Auto o di kaya yung Apple CarPlay. At saka, kapag Destinator, papakita ko lang, meron siya dyang wireless charging port po. Ang ganda, di ba? Yan. Alam mo ba, yung ating Destinator, LED na yung kanyang room lights po. Mapaharapan, likuran, or pati na rin sa third row. Saka ipapakita ko lang sa inyo yung second row. May nalagtawan pala ako sa video natin.
Pero mamaya ipapakita ko na lang. Second row natin, papakita ko muna sa inyo itong kanyang aircon controls. Nandito nasa baba. Destinator kasi, sa Montero kasi natin, nakalagay sa ceiling. Pero yung similarity ano, ni Montero sa ni Destinator, yung air vents niya. Sa second row, air vents ni Destinator nakalagay sa side. Pero sa third row natin, ayan siya, front facing po. Nakaharap sa mukha ni passenger. LED na yung kanyang room light ha. Ayan, napakaliwanag niyan. At saka pag Destinator yung kinuha mo, meron siya ditong seat tray po. Meron dito sa likod ng driver side at meron din sa likod ng front passenger seat po. At may papakita pa pala ako dito sa ating Destinator. Destinator natin, meron siyang armrest console at saka meron din siya ditong cooler. Kaya kasyang-kasya dito yung 4 na bottle drinks. Pwede tayong mag-ano dyan ha. Maglagay ng soft drinks, lalo na kung Coke ilalagay nyo. Sarap ilagay dyan para hindi mawala yung lamig. Ngayon, puntaan natin yung third row. Ito siya. Equipped na rin niya ng integrated spoiler. Hindi mo na kailangan bilan ng palikpik yan or ng spoiler kung magde-destinator ka. At saka ito pa, may emblem na rin sa likod na Destinator yan. LED yung kanyang tail lamps, mapa position lamp, brake lights, reverse light, pati na rin yung kanyang turn signal light, LED. Equipped na rin yan ng 4 na reverse sensor po. At saka meron itong blind spot warning si Destinator GLS. Buksan natin yung likod. Papakita ko lang. Third row seat, kapag may upo sa likod, ganito yung itsura niya. Pwede nyo pa i-recline yan. Ayan. Kapag naka full flat naman siya, ito po. Mas maluwag, mas malapad yung kanyang compartment compare kay Expander Cross po. And meron din siyang additional storage dito. Same with Expander Cross. Basic tools. Hindi dyan nakalagay dito sa left side. Nandiyan yung basic tools niya. Jack, tie wrench. Nakalagay po dyan. At ngayon, sasarado natin yung unit. Napakahagaan. Mga kapalaboy, ang SRP ng ating Destinator GLS Turbo na CVT 1,599,000. At ang lowest down payment offer na pwede mong ma-avail para sa unit na to, naka zero down payment tayo. Exclusive freebies, mamaya i-discuss ko sa susunod na chapter ng video na to. Pero bago natin tapusin yung video natin regarding sa promo ng Destinator, ito mga kapalaboy, 2026 Mitsubishi Montero GLS 8-speed na automatic transmission. Unit price 1,927,000. Kulay ng unit na nakikita nyo sa inyong mga screen, ito yung blade silver metallic. At yung isa namang unit na yan, diamond white color. Itong Montero GLS. Front niya, ayan, papakita ko na lang muna. Naka-illuminating light na po yung kanyang radiator grille. Sorry, naka-LED DRL na po yung ating Montero GLS automatic. Lahat ng ilaw niyan, headlamps, fog light, LED. So ngayon, dito na lang muna tayo sa Montero GLS na blade silver metallic. Ayan siya. Mga kapalaboy, ibibigay ko lang muna sa inyo yung
maiksing specification ng unit natin na to. Yung kanyang horsepower po, 181 horsepower. At yung kanyang torque naman, 430 Newton meter. Yung kanyang gulong or yung mags, 18-inch alloy rims na po yan. Ayan siya. Ilaw natin, naka-LED projector headlamps po siya. Braking system natin, harap at likod, naka disc brakes po. Kaya pag ginamit mo yung Destinator GLS at saka yung Montero GLS sa baha, mas mabilis po matuyo yung kanyang brakes po dahil naka disc brakes po siya. Yan yung advantage kapag naka disc brakes po yung mga gulong. Pero sa braking power, mas malakas yung braking power ng ating drum brakes ng mga sasakyan. Kaya kung napapansin nyo, karamihan ng trucks natin, naka drum brakes pa rin. So ngayon, ito, papakita ko lang muna sa inyo bago natin pasukin yung unit. Naka-chrome yung kanyang yung kanyang side mirror cover, door handles. Kulay silver yung kanyang roof rail. Body color naman yung kanyang shark fin antenna. Likod, LED at naka-bulb type yung kanyang tail lamps. Seat material. Sisilipin lang natin. Leather seat na yung seat material ng ating Montero GLS Automatic. Sidings, naka-leather na po siya. Ayan. Gloss black finish yung kanyang panel dito sa gilid. Mga panels natin or sidings, gloss black finish po siya. All automatic control yung kanyang door windows po. Central door lock, equip yan. Sa kanyang steering wheel naman, naka-leather up na 3-spoke na steering wheel yan. Equip yan ng paddle shifter. Kung gusto mo ma-feel yung manual shifting ng gear, para ka nagda-drive ng Ferrari. Ayan, ito lang. Down gear, up gear sa right side. Combination na rin ng fog light at headlight switch po. Push button engine start, nakalocate naman sa left side ng ating dashboard, katabi ng switch or controls ng ating side mirror. Itong dalawang button para naman sa parking sonar at meron din siyang button para sa Mitsubishi Active Stability Traction Control. Tilt and telescopic po yung manibela ng tatlong units natin. Mapa Expander Cross, Destinator GLS, or Montero GLS. Upuan naman natin dito, naka 8-way electronic adjustable seats po siya. 8-speed din yung kanyang transmission. Electronic parking brakes with brake auto hold function na yung ating Montero GLS. Touchscreen monitor natin, ito, yung tatlong unit na pinakita ko sa inyo, equip yan ng 4 na camera or nung meron siyang camera 360 view po. Meron siyang single zone auto climate control aircon. And then guys, airbag natin sa Montero GLS, 2 airbag, front and driver side. Meron ding side and curtain airbags po. Nandito yung mga airbags yan. Meron siyang airbag dito at airbags dito. Kaya kung may makikita yung SRS na airbag logo sa inyong mga sasakyan, dyan po nakalagay yung mga airbags niya. Kaya iwasan nyo na maglagay ng mga dito, ng mga gamit, or wag nyo didikitan ng kung ano-ano, or wag nyo lalagyan ng dashboard cover yung inyong mga sasakyan kung may airbag po yan. Dahil mahirap na kapag na-obstruct or naharangan yung airbag natin. Possible na magkaroon ng serious injury or hindi mag-deploy ng maayos yung ating mga airbags. Yan.
So ngayon, silipin natin yung second row ng ating Montero GLS. Second row natin, si Montero GLS lang yung merong 220 volts power outlet at saka meron dalawang USB port para makapag-charge kayo ng mga mobile devices nyo. Aircon vents natin, second row and third row seats, nakasaside yung kanyang aircon vents. Yan. Yung kanyang room lights naman, bulb type po yan. Unlike kay Destinator, LED yung kanyang mga room lights. So, ayan. Likod ng ating Montero GLS, papakita ko lang. Napakaganda. So, ayan mga kapalaboy, napakita ko na yung pinagkaiba ng tatlong units natin. Pero bago natin tapusin yung video natin regarding sa tatlong units natin na 7-seater, magbibigay pa ako ng konting trivia para sa units na to. Alam nyo ba, magkaiba yung turbo ng Destinator natin, pati na rin ng Montero. Montero kasi natin, air intercooled yung kanyang turbo. Kailangan yung hangin na papasok sa turbo natin, malamig. Yung nagpapalamig ng air temperature nung turbo nung sasakyan natin, hangin po. Kaya meron siyang air intercooler na nakalagay po dyan. Si Destinator naman, ipapakita ko lang po sa inyo yung kanyang unit or yung kanyang engine. Ito po yung engine bay niya. Pero ito siya, water intercooled dahil yung nagpapalamig nung hangin nung turbo natin or nung air intake natin, ito, yung coolant niya, dadaan po yan dito sa ating intercooler at saka naman niya palalamigin yung hangin papasok sa kanyang engine po, sa intake. Ayan. So, akala nyo, napakadami ng host, no? Ngayon, pag-usapan natin yung pricing, promos ng tatlong units natin. So, ayan, nilalakad ko na. Wala nang cut-cut to. Mga kapalaboy, unit price, 1,378,000 for expander cross. Additional 15,000 kung kulay white yung i-avail nyo. Lowest down payment offer para sa expander cross, automatic transmission, 0 down payment, and exclusive freebies na pwede kong ibigay para sa expander cross natin. Magbibigay ako sa inyo ng deep dish matting, Bosch Europa horn, tail lamp garnish, headlamp garnish. Maglalagay tayo dyan ng tire pressure monitoring system. Magbibigay ako sa inyo ng deep dish matting, doorstep seal, trunk tray cargo, HKS muffler tip, windshield shade cover. Maglalagay rin tayo ng neck pillow, car care kit, 2 pirasong umbrella, at saka 2 pirasong keychain. Ayan. Napakarami ng freebies natin pagdating sa expander cross. Yung exclusive freebies ko po na yan, exclusive yan. Kung in-house bank financing, iba yung magiging freebies natin kapag cash or bank PO transaction. Para sa detalye, kung bank PO or cash transaction, tawag ka lang sa number ko. Sa Destinator naman, kaya lang may nag-aano ho dito, may magbablog. Unit price, 1,599,000 for 2026 Mitsubishi Destinator GLS CVT. Freebies natin para sa unit na yan, magbibigay ako sa inyo ng Bosch Europa horn, deep dish matting, doorstep seals, maglalagay rin tayo ng car cover, tire pressure monitoring system, magbibigay rin ako sa inyo ng ano po, neck pillow, windshield washer fluid, at madami pang iba. Ilalagay ko lang sa screen yung mga ano po niya, yung mga freebies, napakadami kasi. So, ang isusunod ko naman, itong Montero GLS automatic natin. Ang unit price ng ating Montero GLS automatic, 1,927,000 para sa black and silver color. Additional 15,000 kung kulay white. Lowest down payment offer natin, nasa 10,000 lang
kapag na-aprobahan ka under kay Mitsubishi Motors Financing Program. Exclusive freebies, magbibigay ako sa inyo ng Black Series look option. Sa Black Series look option, napakarami. Baka mabulol ako sa pagbanggit nito. I-flash ko na lang sa screen yung ano natin dito. Exclusive freebies bukod doon sa Black Series look. At meron siyang free 1 year na PMS. Applicable yan nationwide yung PMS natin. Kaya kung sa akin ka bibili ng Montero at kung ipapaservice mo yan sa Mindanao, kung taga Mindanao ka man, wala kang babayaran doon dahil meron kaming ibibigay na certification na free yung PMS mo ng 1 year. Ayan. At hindi pa doon nagtatapos yung offer natin. Dahil ngayong June, dahil meron pa rin tayong fuel support galing sa planta ng Mitsubishi Motors Philippines. Dahil meron tayong 40,000 worth of fuel support in partnership with Shell. 40,000 pesos po yan, not 40,000 points. 40,000 pesos po yung worth ng fuel. Kaya ilang full tank din yung ma-avail mo para sa unit natin na to. At saka, dahil Shell yung gagamitin mo, sigurado, napakalinis nung combustion ng makina at alagang-alaga pa. Saka guys, kung kayo ay OFW, seaman na gusto mag-avail ng promo natin ngayong buwan ng June, tawag ka lang sa number ko 0906-220-2434. Or kung local employed ka or registered business owner na gustong kumuha ng unit, ayan, tawag ka lang sa akin. Nuulit ko, 0906-220-2434 yung number ko. Pwede nyo magamit yan sa WhatsApp, Viber o di kaya sa Telegram. Pero mas madali ako makontak sa Viber or WhatsApp po. Kung magme-message kayo sa akin sa aking Facebook Messenger, mas maganda add nyo na lang po muna ako sa aking Facebook Messenger or sa aking Facebook account para makita ko po na meron kayong inquiry dahil po nagloloko ho yung aking Messenger. Mga kapalaboy, sana ngayong darating na June, ikaw naman na nanonood ng video na to, ikaw na yung maging next Mitsubishi client ko. Kita-kits!